Kapatid ni Nikola Jokic at tatlong sharpshooter sa Los Angeles Lakers, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Yari ang kapatid ni Nikola Jokic na si Strahinja. Kinasuhan kasi ito ng isang fan ng third-degree assault matapos niya itong sugurin at pagsusuntokin sa muka. Nangyari nga ito sa arena ng Denver Nuggets sa isa sa mga naging laban nila sa playoff sa Lakers last season. Ayon pa sa mga report ng polis ay nagsimula daw ang lahat dahil sa verbal exchange sa pagitan ng kapatid ni Nikola at ng isang fan. Noong una daw ay tumanggi pa ang nasabing fan na magsampa ng kaso dahil sa takot. Pero kalaunan ay nagbago din ang isip at nag-decide na i-pursue ang isang legal na aksyon. Ayon pa sa report ay nagtamo ang fan ng concussion, mga sugat at pasa sa paligid ng kaliwang mata. Ito ay dahil na din sa pag-atake ng kapatid ni Nikola Jokic. Pero paliwanag naman ni Strahinja ay wala daw siyang masamang ginawa at nag-protect lang daw ito sa kanyang nakakatandang kapatid. Pero kahit ganun pa man ang paliwanag ng kapatid ni Nikola Jokic, ay hindi pa rin ito pinakinggan ng korte at nagbigay pa ng protection order na lumayo muna ito sa biktima. Nakaschedule naman ang pagbabalik sa court ng kapatid ni Nikola Jokic sa October. Kaya yari talaga dito mga idol itong si Strahinja Jokic. Lalo at kitang-kita naman sa video na siya ang aggressive na umatake sa nasabing fan. Isa pa ay may mga record na rin ito noong 2019, na kung saan ay sinugod niya rin ang isang babae at sinakol niya ito at itinulak. Kaya abangan na lang natin mga idol, kung ano ang mangyayari sa kaso ng kapatid ni Nikola Jokic. Samantalang tatlong sharpshooter naman ang maaaring targeting ng Lakers ngayong off-season. Una na nga ay itong si Bogdan Bogdanovic. Potential offer nga daw dito ng Lakers ay sila Rui Hachimura at Jalen Hood-Schifino. Bagay na bagay nga daw ito sa Lakers lalo at isa itong legit na sharpshooter. Efficient nga ang scoring nito at may ability pang ma-stretch ang floor. Kayang tamang-tama ito sa Lakers na nag-struggle nga ang kanilang kupunan na inconsistent nga sila beyond the arc. Kaya naman itong si Bogdanovic ang player na hinahanap at kailangan ng Lakers. Lalo at last season ay nag-average ito ng 16.3 rebounds at 3 assists per game, na may impressive naman na 37% shooting beyond the arc. Higit sa lahat sa katatapos lang na 2024 Paris Olympics, na kung saan ay kabilang si Bogdan Bogdanovic sa national team ng Serbia sa men's basketball team. Ay bronze nga ang kanilang nakuha sa nasabing tournament. At isa nga si Bogdan Bogdanovic sa mga players na nag-standout ang performance sa Olympics, matapos itong mag-average ng 18 points per game. Susunod naman ay itong si CJ McCollum mula sa New Orleans Pelicans. At possible din na maging trade offer dito ng Lakers ay sila Austin Reeves, Gabe Vincent at Jared Vanderbilt. Isa nga itong playmaker at scorer na shooting guard. Veterano na nga ito pagdating sa playoffs. Ang maganda pa kay CJ McCollum ay kaya niyang makascore sa buong area sa loob ng court lalo at shooter din ito. Kaya nga nito ang gumawa ng sarili niyang tira at mag-dictate sa pace ng laro. Na dito ay mababawasan ang trabaho ni LeBron at makakapag-focus na ito sa kanyang opensa. Possible na ngang e-trade na rin ng New Orleans Pelicans itong si CJ McCollum. Alam naman natin na nakuha ng kanilang kupunan itong si DeJounte Murray. At kaparehas niya nga ito ng laro na isang playmaker at scorer na may shooting. Kaya naman ay maganda ito para sa Lakers na magkakaroon sila ng chance na makuha ang isa sa mga best shooting guards sa ngayon sa NBA. Lalo at last season sa New Orleans Pelicans ay nag-average si CJ McCollum ng 20 points, 4 rebounds at 4 assists per game. At grabe naman ang shooting nito na merong 42% shooting beyond the arc. Kaya kung may player man na dapat kunin ang Lakers para ipares ka na LeBron James at Anthony Davis, ay tamang-tama si CJ McCollum lalo at sanay na ito sa pressure sa paglalaro sa playoffs. Ang pangatlo at panghuli ay itong si Chris Middleton mula sa Milwaukee Bucks. Possible nga ditong trade offer ng Lakers ay itong sila D'Angelo Russell, Gabe Vincent at Cam Reddish. Kaya kapag nagkataon ay magkakaroon ng Lakers ng isang all-star caliber at isang NBA champion na player, subok na nga itong si Chris Middleton lalo na sa mga big games. Kaya naman ay maaari itong maging third star sa likod nila Anthony Davis at LeBron James. Possible na rin kasi itong e-trade talaga ng Milwaukee Bucks dahil na rin sa laki ng kontrata niya. Samahan pa ng malalaking kontrata din nila Giannis at Damian Lillard. Iniiwasan nga din ng Bucks na lumagpas sila sa luxury tax at second apron sa susunod na season. Kaya naman kapag napunta ng Lakers itong si Chris Middleton, ay magbibigay ito ng additional na scorer at extra sharpshooter sa kanilang kupunan. Alam naman natin na isang mahusay na gumawa ng sariling tira itong si Chris Middleton. Kaya naman hindi na mahihirapan pa sila LeBron at Davis na gumawa sa opensa lalo at meron na silang makakatulong dito. Pero kayo mga idol, sino sa tatlong mga sharpshooter ang aking nabanggit ang magandang makuha ng Los Angeles Lakers?